Hello mga ka-butcher! May nabasa ako sa isang group na ang mga butcher daw ba or Filipino butcher, lady butcher kapag nakarating na ibang bansa, kailangan maging isang vlogger ka na din. Yan po ang topic natin in this video. Check this. Hello mga ka-butcher! Bago ang lahat, gusto ko muna i-share sa inyo kung saan ako nakatira dito sa New Zealand. At dito nga pala ako sa Tequity. Ayan yung makikita nyo, ang paligid ko ay farm. Ang lupa kasi ng New Zealand ay nakadesign siya na ganyan. Bundok-bundok, maraming grass, everywhere is green, maraming puno, 1 hour to 1.5 hour travel going to Hamilton, one of the city here in New Zealand, or 3 hours to 3.5 hours travel going to Auckland, one of the biggest city here in New Zealand. Ayan, dito naman ako sa Tequity. Kaya masasabi nga natin na ang beef, ang mutton, ang lamb is 100% grass-fed siya dito sa New Zealand. Hello mga ka-butcher! Welcome to Raquel Tubig Vlog! Ngayon ang topic natin, bakit ang mga Filipino butcher or lady butcher kapag nakakarating na ibang bansa ay naggagawa ng vlog. Actually, hindi lang naman mga butcher na nasa ibang bansa ang nagbablog. Meron din naman dyan sa Pilipinas. So ano ba yung mga reason namin? Bakit kami gumagawa ng vlog about butchering? Aking mga ka-butcher, pwede bang i-share nyo naman sa akin yung reason bakit kayo nagbablog about butchering sa mga kababayan ko na butcher na nandiyan sa ibang bansa na gumagawa ng vlog. Please comment naman ano ba yung reason nyo kung bakit kayo naggagawa ng isang vlog. I start do vlogging nung pandemic. So, alam naman natin na lahat tayo nasa loob lang ng bahay. Kagaya ko, that time, nasa Abu Dhabi ako. Meron time na may curfew kami ng 6 p.m. Kailangan nasa bahay na kami. Or meron time naman na 8 o'clock ng gabi. Kailangan nasa bahay na. Wala ng tao sa labas. So, usually, nung hindi pa nagpa-pandemic, ang duty namin is until 12 ng gabi. Kasi until 12 midnight, yung lulu na pinapasukan ko or kung saan ako nagwo-work before. Mga ka-butcher, baka naman pwede pakiclick ang like and subscribe at ang notification bell para ikaw ay ma-notify ko ako man ay may bagong video. So, ang swerte natin nung dumating yung time na yon ng pandemic, meron internet. So, mapakadali sa atin maglibang. Yung iba, nagti-TikTok. So, noon time na yon, doon ako nag-start mag-vlog about butchering. And masarap din kasi yung feeling na nakakapag-inspired ka ng Pilipino or mga kapwa natin ka-butcher na nasa ibang bansa na mas mangarap pa. Then I'm so thankful na sa mga nare-receive kong message na nai-inspired pala talaga sila sa paggawa ko ng video na mas mangarap pa ulit ng mas mataas, na mas makarating pa ng ibang bansa. Meron ako mga subscriber or yung mga nanonood ng aking videos na nakarating na ng UK. So nakakatuwa naman nung nag-message sa akin kasi nasa Abu Dhabi pa ako. 3 months, going 4 months na daw siya sa UK. So, natanong pa nga niya ako, kamusta na daw ang Abu Dhabi, magkano daw yung sweldo. Sabi ko, ganun sinabi ko sa kanya yung amount ng sahod ko. So, mas malaki pa yung sinusweldo niya sa akin compare nung time na nasa Abu Dhabi ako. Masaya naman ako kasi syempre, merong isang Pilipino na natupad yung kanyang pangarap at
bakit ba tayo nag-a-abroad or pinipili natin mga Pilipino na makarating pa sa ibang bansa para sa ating pamilya, para mabigyan ng magandang buhay. So, I'm so thankful na may bibigay niya yon sa kanyang pamilya. So, meron din akong mga viewers na nagme-message, yung iba nakarating na rin ng Middle East. So, minsan kasi akala natin hanggang doon na lang yung light natin. So, kahit ako, nanonood din ako ng mga videos na makapagpapa-inspire din sa akin. Pagtulong kasi sa kapwa, hindi naman sa paraan lang na makapagbigay ka ng malaking halagang pera para matulungan mo sila. So, we have our own ways kung paano tayo makatulong sa kapwa natin na mabibuild pa yung inner na magkakapagbigay ng hope sa kanila na mabuhay. Marami pa palang posibleng or magagandang pwedeng mangyari sa akin. Ang pinakamahalaga kasi mabigyan mo sila ng pag-asa. Kagaya ko, no, ako nasa Pilipinas pa, lagi ako nag-a-attend ng mga talks. Kung yung mga networker or alam mo yung about sa pagne-networking, makaka-relate ka dito. Kasi lagi ako nag-a-attend ng mga talks training sa AIM Global before. So, nung mga time na nag-a-attend ako dyan, napaka-positive ko. So, ang daming hope, nabuhayan ako ng hope, ang daming dreams na nabuo sa aking isip. Yan, kumbaga nai-inspired ka ng mga tao na dumaan din sila sa maraming challenges, pero asan sila ngayon? Kaya ang sarap ng pakiramdam na makatulong ka, na hindi naman sa pera or malayo sila, pero nagme-message sila sa'yo, nakaalis na pala siya, nakapunta na pala siya ng UK, nakapunta na pala siya ng Middle East, nakapunta na pala siya or pupunta na rin pala siya dito sa New Zealand. Meron akong isang viewers na nandyan pa sa Pilipinas, ngayon kasama ko na siya dito sa New Zealand. Sabi niya sa akin, Lady Butcher, bakit hindi na kita napapanood? Araw-araw nung nasa Pilipinas ako, napapanood kita. Kasi maganda rin eh. Sabi niya, nakaka-inspired. So, natutuwa ako nung mga time na pinapanood niya yung mga videos ko, na-inspired pala siya. So, meron din akong isang nakasama, sabi niya, nung time na nag-a-apply pa lang siya dyan sa Pilipinas, lagi niyang napapanood yung aking video. So, salamat naman at dun sa way ng paggawa ko ng video, nakakatulong pala ako sa yan yung reason ko kung bakit ako naging isang vlogger. Gusto ko makapag-inspire ng maraming Pilipino, makapagbigay ng hope na sa mga taong dumadanas ng challenges sa buhay, na may hope pala, may pag-asa na magkaroon ng magandang buhay. Alam nyo, sa mga natutunan ko, be grateful sa mga taong dumadanas ng challenges sa buhay kasi nire-ready lang kayo ni Lord sa mas maganda pang future na pwede kayong magkaroon. Alam nyo, kung tutuusin, hindi lang naman tayo yung dumadanas ng challenges. Marami akong napapanood na successful na sa buhay, na mas matindi pa yung pinagdaanan nila bago nila narating yung buhay na meron sila ngayon. Pag napapanood ko sila, sobrang nai-inspired ako. Inire-ready lang sila ni Lord na maging mas matatag at mas maging karapat-dapat para sa mga blessing na darating pa sa kanilang buhay. Kaya sabi nga, masarap namnamin ang tagumpay kung talagang iyong pinaghirapan. Example ko lang, ako ang tagal ko naging butcher dyan sa Pilipinas. Sobrang mahirap maging butcher dyan sa Pilipinas. As in, drain na drain ka. Nag-work din ako sa Abu Dhabi na 5 taon. Ang daming rejection, ang dami kong in-applyan na sa ibang bansa na hindi ako nabibigyan ng opportunity. Pero I never quit. I tried and tried hanggang ngayon na nakarating na ako dito. So, iba kasi yung kaligayahan kapag talagang pinaghirapan. At isa pang reason kung bakit ang mga butcher gumagawa rin ng vlog, yung mga nakarating sa ibang bansa, para makapagbigay ng idea, anong buhay ba meron dun sa bansa kung nasaan sila. Kahit ako naman din, nanonood din ako ng vlog
ng isang vlogger na nasa Canada, yung nasa High Life. Ganito pala yung kinukwento niya, ganito kahirap yung work nila, ganito karami yung kinakatay nila, ganito yung buhay sa Canada. So, nagkakaroon ka rin ng idea kung ano yung buhay na meron sa Canada. At ma-inspired ka rin. Meron din akong pinapanood na isang vlogger dito sa New Zealand nung ako ay nasa Abu Dhabi pa. So, nagkakaroon din ako ng idea kung ano yung buhay na meron sa New Zealand, ano pa yung cost of living, ano ba yung magkano yung sahod, kung paano yung trabaho nila, yun, nagkakaroon din ako ng idea. Yan po yung mga reason kung bakit ang mga vlogger na Pilipino or Filipino butcher na naggagawa ng vlog. Sa aking mga ka-vlogger dyan na butcher din, sana po i-share nyo naman sa akin yung reason nyo. Please comment down kung bakit din kayo gumagawa ng isang. Yan po yung reason ko kung bakit ako naggagawa ng vlog. I want to inspire Filipino butchers na mangarap pa ng mas malaki, ng mas malayo, na walang imposible basta ginusto natin. Alam nyo, napaka-strong ng ating mind. Kung ano yung lagi nating iniisip, ano yung plano natin, ano yung lagi nating sinasabi, ano yung pangarap natin. Basta yan, nasa isip natin at nasa puso, walang imposible. Mangyayari at mangyayari talaga yan. Maaring hindi mo lang ngayon makuha kasi piniprepare ka pa ni God sa tamang oras. Meron kasing minsan na kahit gaano natin kagusto, kung hindi pa niya talaga kaloob, hindi talaga natin makukuha. At kapag para sa iyo isang bagay, meron talagang darating at darating na isang tao na magiging way para maabot mo yung ayong dream. And mga ka-butcher, sana piliin natin na maging inspirasyon palagi sa ibang tao, makapagbigay ng hope sa marami pang kapwa natin ka-butcher na mas mangarap pa, na maraming posible at magandang pwede pang mangyari sa ating buhay. Mga ka-butcher, baka naman pwede pakiclick ang like and subscribe at ang notification bell para ikaw ay ma-notify kung ako man ay may bagong video. I want to say congratulations sa aking mga viewer na nakapanood ng aking video before about Work Hub kung saan ako nakaalis at sa Abu Dhabi papunta dito sa New Zealand. Congratulations to Louie Marista Linao. Na-interview na siya ng Work Hub, nakapagpasa na siya ng character reference. So, nung nagme-message siya sa akin, ano-ano ba yung mga requirements na kailangan, ang pagkakalam ko, nasa Qatar siya. Kay Joey Jano Pau, shout out. Kay Kisel Castro, shout out sa iyo, congratulations kasi na-interview na rin siya ng Work Hub. Kay Karen Maribojok, yung husband niya, na-interview na rin ng Work Hub, congratulations. And kay Edmond Anderino ng Team Reunited, shout out sa inyo. Salamat po sa panonood ng aking video. Kagaya ko, na palagi akong nag-a-attend ng mga talks and training nung ako ay nandyan pa sa Pilipinas, sa AIM Global, hindi niya alam yung speaker na yon habang ako ay nakatayo lang sa isang sulok or nakaupo lang sa isang sulok, hindi niya alam na malaki yung impact na nagagawa niya sa aking buhay, sa aking puso. Sobrang nabuhayan ako, maraming yung hope na nagkaroon ako mas tumindi, na naniniwala ako na darating ng panahon na magkakaroon ako ng mas magandang future, na matutupad ko yung dream ko, nagkaroon ng yung dreams na tutuulit akong mangarap, yun, nabuhayan ako ng loob, na gusto ko ring ipasa sa aking mga Filipino butcher na nandyan sa Pilipinas na posible talagang mangyari, basta wag ka lang titigil, wag ka lang mapapagod, mangarap, na I believe we deserve more, we deserve na magkaroon tayo ng magandang future. Hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod na si Raquel Tubig, ang inyong lady butcher na palagi nagsasabing always stay positive at matutong magtiwala sa sarili. Thank you for watching. Until next video.